Napanood ko rin po itong statement na ito ni Sara Duterte. Mantakin mong sabihin mo, Miss Sara Duterte, na nasa police report. Kasama doon sa police report daw, itong si First Lady Liza Marcos. Kasama na daw siya doon sa police report. Ang lala, di ba? Ang lala. Napakalala ng fake news dito sa atin. At nakikita nyo naman na ang mga mukha ng fake news ay si Sara Duterte mismo, si Digong, at ang mga nasa paligid nila. Sila talaga ang pinagmula ng fake news eh. Mantakin mo ha. Magsasalita ka sa media, tapos hindi mo alam kung saan mo nakuha yung impormasyon mo. Tapos siguro itong mga impormasyon na ito ay chuchu lang sa kanya. Alam mo yan? So ito ang patunay na fake news queen po talaga kayo, Sara Duterte. At ito'y kahiya-hiya. Kahiya-hiya na nagkaroon tayo sa ating panahon, nagkaroon tayo ng ganitong klaseng leader na bukod sa fake news, garapalan, ang pangwawalang hiya sa ating bansa at sa kaban ng bayan. Naandun daw yung pangalan ni First Lady Marcos, Liza Marcos, doon sa police report. Ang labo, paano nagkaroon ng pangalan doon ang First Lady? Ito yung sinabi niya, nagkaroon nga daw ng krimen sa US. Merong namatay dahil sa drug overdose. Ayan. Ito kasi ay syempre pinakalat na itong mga DDS. At etong si Sara Duterte, palitan lang yan eh. Yung mga DDS, nagpipick up ng fake news kay Sara Duterte. At si Sara Duterte ay magpipick up din naman ng fake news sa mga DDS vloggers. Ganyan po ang sistema nyo. Kadiri. Diba? Namatay daw dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon sa police report daw ay naandun nga ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob daw ng kwarto kung saan yung tao nag-overdose sa suspected drug overdose daw ang ikinamatay nga. Ito yung nilinaw na ng pamilya Tantoco na walang overdose na nangyari. Totoong ang ikinamatay niya ay doon sa autopsy o doon sa report, meron talagang cocaine effect yung kanyang pagkamatay. Pero one of the reasons kaya namatay, meron ng dati pang karamdaman pala itong si Paulo Tantoco. Yun ang katotohanan. Siya pala ang fake news, totoong fake news, ang source ng mga fake news na ito. Ito pong si Sara Duterte. Yan po ang pahayag ni Ase Claire Castro. Matindi ang lala ni Sara Duterte. Hindi ka na nga po nagtatrabaho. Ito pa ang ginagawa mo, ginugulo ang ating bansa. Yang kanyang pag-travel na yan, siguro ramdam na niya na malapit na siyang maaresto ng ICC. Kaya siya nagliliwaliw.